Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon hindi kailangan ng ID para makatanggap ng tulong ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pagpapalakas sa mga micro, small at medium enterprise, panawagan ni Senador Joel Villanueva para makapagbukas ng mas maraming trabaho sa bansa. Tourist arrivals sa San Nicolas, Pangasinan tumaas ng higit doble noong 2025. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi sila humihingi ng ID sa mga tao sa pamamahagi ng relief goods. Sinabi ni DSWD Bicol Director Norman Laurio na tanging ang Family Access Card in Emergencies and Disasters Form or FACED ang kailangang ipresenta para makakuha ng family food pack, hygiene at kitchen kits. Ito'y para masigurong hindi dodoble ang tulong na naibigay sa kanila. Hinihingi lang anya ang ID kapag namamahagi ng tulong pinansyal kabilang ang emergency cash transfer, assistance to individuals in crisis situation at cash for work. Bukod dito, ang FACED form ay ginagamit para i-record ang impormasyon tungkol sa pamilyang binibigyan ng tulong kabilang ang kasarian, edad at ang klase ng tulong na natatanggap nila. Paalala ni Laurio, maaari pa ring hingan ng national ID o iba pang valid ID mula sa lokal na pamahalaan o barangay para sa verifikasyon ng FACED form. Sa ulat ng Disaster Response Management Division, halos 8 milyong pisong halaga ng tulong na ang naipaabot sa mga apektadong pamilya. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines or AFP na may sapat silang tauhan at gamit para rumisponde sakaling lumala ang aktibidad ng Mayon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagdagdag sila ng puwersa para siguruhin ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Ito'y sa gitna ng rekomendasyon ng Office of Civil Defense na itaas sa Level 4 ang alert level sa Mayon dahil sa maulang panahon na posibleng magdulot ng pag-agos ng lahar. Nag-deploy ang AFP ng 15 HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Response Team para suportahan ang forced evacuation sa 13 barangay. Naka-standby din ang 17 dagdag na HADR team para umalalay. Nanawagan si Senador Joel Villanueva sa gobyerno na dagdagan ang suporta para sa mga micro, small at medium enterprise or MSME para maging tuloy-tuloy ang pagbubukas ng mga trabaho sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Villanueva na kailangang pagkagastusan sa 2026 General Appropriations Act ang pagsuporta sa mga MSME, pagbubukas ng mga dekalidad na trabaho at magdulot ng inklusibong pag-unlad. Binigyan diin niya ang pagpapataas sa bilang ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga MSME bilang sektor na bumubuhay sa ekonomiya. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba ang unemployment rate noong November sa 4.4% o katumbas ng 2.25 million na Pilipinong walang trabaho mula 5% or 2.59 million noong Oktubre. Ang mga SME naman ang bumubuo sa 99.6% ng mga rehistradong negosyo at nagbibigay ng 66.9% ng mga trabaho noong 2023. Nanawagan si Villanueva na ipasa ang Senate Bill No. 1155 or MSME Stimulus Act na magpapalakas sa mga MSME at makakalikha ng mas maraming trabaho. Sa ilalim ng panukalang batas, makakautang ang mga MSME mula sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para matustusan ang pagpapalawak ng kanilang operasyon. Susuportahan din ang mga MSME sa pagpapasweldo ng tauhan at sa tuwing maantala ang kanilang operasyon dahil sa mga sakuna, health emergency at iba pang insidente.
Tumaas ng higit doble ang tourist arrival sa bayan ng San Nicolas sa Pangasinan noong 2025 matapos maitala ang kabuuhang 186,628 na bisita ng Municipal Tourism Office nito lang Lunes. Ayon kay Tourism Officer Mark Angelo Victor, ang nasabing pagtaas ay dulot ng mga pagpapaganda at pagpapaunlad na ginawa ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga pasilidad. Kabilang din dito ang mataas na exposure na mula sa mga promotional video ng mga vlogger at content creators sa buong bansa. Dagdag pa ni Victor, nakatulong ang pagbubukas ng daan na nag-uugnay sa San Nicolas at Cagayan Valley upang mas maging accessible sa mga turista ang bayan. Hinirang ang Malico bilang pangunahing destinasyon na sinunday ng Agpay Eco Park at ng Puyaw Picnic Grounds. Naging popular ang Malico dahil sa malamig na klima nito na maikukumpara sa Baguio City at Benguet, kung kaya't kinilala ito bilang Summer Capital of Pangasinan ng provincial government noong 2023. At sa atin balitang pangkalakalan, inaasahang magpapalakas ng mungkahing proyekto na Abra de Ilog Deepwater Port sa Occidental Mindoro ang lokal na ekonomiya at mapapababa ang food cost sa probinsya ayon sa Department of Agriculture or DA. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na may panukalang pondo na 2 bilyong piso ang nasabing proyekto. Inaasahang matatanggap ng Deepwater Port ang mga malalaking barko para sa mas epektibong galaw ng mga produktong agrikultura sa Mindoro, Luzon at mga export markets. Dagdag pa ng kalihim, ang malalaking shipment ng mga produkto ay magpapababa sa gastos mula sa inputs hanggang sa final product. Kasama ring itatayo sa proyekto ang isang finger pier, modern fish market, cold storage, ice plants, mga warehouse, wastewater treatment facilities, solar power systems at mga reefer vans. Sa oras na maaprubahan, tatagal ng 2 taon ang construction ng Deepwater Port na magbibigay ng trabaho at makakatulong maibsan ang trapiko sa Batangas Port. Samantala, nais ng Bukidnon na maging Arabica capital ng bansa sa pamamagitan ng 10-year roadmap nito. Sa ilalim ng roadmap, palalawakin ng probinsya ang plantasyon ng kape sa mahigit 10,000 hectares sa 2035. Ayon kay Governor Rogelio Neal Roque noong Lunes, mahalagang parte ang Bukidnon Coffee Roadmap sa pagpapalawak ng kabuhayan at inklusibong kaunlaran sa Bukidnon. Nakasentro rin ang roadmap sa pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka, pagpapaunlad ng kalidad ng coffee bean at pagpapaigting sa access sa market upang maging globally competitive ang coffee industry. Sa pamamagitan nito, target din ng Bukidnon na maging top producer ng high-value Arabica coffee sa pamamagitan ng structured development at value-adding processes gaya ng roasting at grinding. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.